Ngayon na nag-conclude na ang FIBA Asia Cup para sa Gilas Pilipinas, pag-usapan natin ang revelation ng team na to, na si Kevin Kiambao. Sa totoo lang, a lot of fans knew already na capable si KQ ng ganitong mga bagay. Hindi lang nabigyan ng chance masyado nung umpisa, pero along the way, the coaching staff eventually trusted him and natapos ang tournament na isa si KQ sa mga reliable local contributors para sa Gilas Pilipinas. In 5 games, Kevin Kiambao played roughly 19 minutes per game in which he averaged 12 points, 2.2 rebounds, and 1.6 assists per game. Sa video na to, merong 3 components ng game niya na gusto ko pag-usapan. Una ay yung shooting na ihiwalay ko sa dalawang categories, catch and shoot, tsaka dribble pull-ups. And then yung pangatlo ay yung playmaking niya. Let's talk about his shooting first. Sa tournament, KQ shot 55% from the field and 44.4% from 3 on very high volume. Third siya sa buong team sa 3s attempted per game with 5.4, only behind Dwight Ramos and Justin Brownlee. We can break down his shooting in 2 categories. Una yung catch and shoot. Sa catch and shoot, he shot 43.8%, 9 out of 16 total sa buong tournament, which is not bad. Actually, yung number na yon, mataas na yon sa standards ng Gilas Pilipinas and, compared to others as well. So, nag-compile ako ng clips para mas makita natin ng maayos. So, this is him playing off others like JB and Dwight na by default, nakaka-attract ng defenders. Dito, it was Justin Brownlee sa spread ball screen with AJ Edu. Then after ng snatchback ni Justin Brownlee, he beat his defender. So advantage ito for Gilas kasi nasa sahig yung defender, 4 versus 5. So Brownlee, ginamit niya yung opportunity na yon to go to the paint, dribble drive, force the weak side corner to drop, and help papunta sa paint. So ginawa ni JB as usual yung extra pass. So wide open sa corner si Kevin Kiambao. And that's a shot that is going to make consistently. Yun yung tema talaga ng tournament na to for KQ. Reliable spot-up shooter si KQ. Dito naman, it was Dwight Ramos who was running the pick and roll with AJ Edu. Again, they managed to get a dribble penetration here. Nag-help sa nail yung tao ni KQ. And then si KQ nag-float naman or nag-slide behind the defense ng onte kasi sumundot tumalikod sa kanya eh. Tinuturo yan fundamental sa mga bata na kapag yung tao mo nag-help, especially against a zone, you slide the opposite way kung saan siya nakatalikod. So, paglingon ulit ng defender ni KQ, confused na siya and meron ng space si KQ to pull up for a wide open 3-pointer. Again, playing off the other guys. Diba? Nag-e-exist siya sa offense without demanding the ball too much. Kaya niya, pero he also knows how to exist within his system. Now, sa possession naman na to, both Dwight and JB naman ang tumatakbo ng pick and roll. Dito, after ng roll ni JB, he forced the defense na itag siya. Tagging the roller, basically. So, it was an easy decision for KQ na mag-lift and move farther away from the defense. So again, it's KQ playing off JB and Dwight sa gravity nila offensively. It really helps Gilas, to have KQ as the third guy na defenders are helping off from kasi isa si KQ sa mga reliable scorers na patunayan niya yun this tournament. Sa set naman ito ng clips, mga plays kung saan Gilas nag-set ng plays for KQ. Dito, it was an exit screen papunta sa corner. Australia tried to cheat the screen here expecting na pin down so inunahan na. So instead na sa wing si KQ pumunta sa corner siya nag-slide at nagpunta so mas malayo siya sa defense. And enough na yung space na yun for KQ to make the shot kasi nga yan ang bread and butter ni KQ playing for Gilas. Yung shooting niya. Kaya rin siya talaga ginamit ni Coach Tim Cone kasi napatunayan ni KQ sa unang mga set of games nila na he can really shoot the ball. Dito they run a similar play here. Nag-pop si Edu sa elbow sa high post and then it was followed by Scotty setting a pin down screen para kay Kevin Kiambao. This is usually a zoom action na may pin down sa may dribble handoff pero since KQ can shoot, kapag may opportunity to shoot, kinukuha niya na. Hindi na siya nahihiya. And Australia tried to switch this action pero smaller defender yung nag-switch kay KQ so hindi enough to really bother KQ shot. Nag-training pa rin yan for Summer League. Kaya niyan i-shoot yung mga ganitong klaseng contest. Now, let's talk about his dribble pull-ups. In terms of dribble pull-ups, he shot better pero lower frequency. He shot 45% sa mga dribble pull-ups, 5 out of 11 total. So a little bit less in terms of frequency kumpara sa mga catch and shoots. Normal naman yon kasi existing within an offense, mas makakakuha talaga ng catch and shoot opportunities. Pero he also shot well. So enough na rin yun for me to, kind of call him, a reliable dribble or off the dribble player or shooter.
Dito, let's start off again with him playing off others. Sa play na to, Scottie dribble penetration pero nakaharang si Junmar sa lane. So, instead of forcing things, Scottie, as usual, sprayed it off to KQ instead. Good thing yung drive dito ng Scottie forced KQ's man na mag-help kahit konti lang. And yung pagiging off-balance na yun for a split second, enough na yun for KQ to get to the paint. Stop on a dime and pull up for 2-pointers. Very direct si KQ, very concise. Di na siya nagdalawang isip. He knew what to do and he did it. Malaking bagay yon for a team na, naka-triangle. A lot of players are thinking na hindi pa ganun kasi talaga, hindi pa ganun gamay eh. So marami sa kanila nag-iisip, hindi pa siya nature or habit. So si KQ, being the player that he is, very, attack mode palagi, it's good to have a player like that na hindi ganun mag-iisip and gagawin lang kung ano yung tama. Dito naman kagaya sa kanina, Edu sa elbow sa high post, zoom action pero Scottie rejected the pin down from KQ. So nag-flow to into a 2-man game with KQ and Edu. Defender tried to go under pero eventually in-switch na lang nila kasi defensive miscommunication sinalvage na lang yung possession. So poor defense from Saudi pero diba, kahit poor defense pa yun, you have to take advantage. Yun yung ginawa ni KQ doon. Hindi siya nag-hesitate to pull up sa open 3-pointer niya and that's very important. These shots are, dapat nasa arsenal mo na yan. Dapat in 2025, you're confident to take those shots and to some extent, be able to make it. Dito naman, KQ and JB pick and roll. Nag-slip si JB early. So basically, this is a KQ downhill drive against his defender. So KQ wisely used his defender's momentum. Nag-snatch back siya. Ginamit niya yung gravity. Onti lang yung gap pero again, it's KQ being able to make tougher shots than the average, Gilas player. And since smaller defender yung nakatao sa kanya, nakakuha siya ng clean shot at the very least, diba? Very tough shot to, pero nice to see him, or very nice to see from a Gilas player take these kind of shots. Ganitong klaseng shot selection na talagang nagkukulang sila. In terms of playmaking, yung numbers hindi pa nandun, pero meron namang shades or meron namang potential akong nakita. May mga ilang plays kung saan very composed and alam ni KQ gagawin niya. Honorable mention ko rito yung handoff ni KQ kay AJ Edu sa dunker spot sa Saudi Arabia game bago makashoot si Brownlee ng 3 points. Pero itong series of plays na papakita ko sa inyo, magkakadugtong kasi siya. Like, same action siya pero magkakaibang reads and ginawa ni KQ lahat ng tamang reads sa bawat action. Dito makikita natin, it's KQ, AJ Edu, high post. Same sa kaninang clip pero ang gusto kong pansinin nyo rito, yung defense, okay? KQ, nag-hang dribble, na-realize niya, okay, walang nag-commit sa akin na defender. So, pull up na lang ako 3 points kasi walang nag-commit sa akin na defense. Kukunin ko yung tira niyan 9 times out of 10. Dito naman, again, pick and roll with AJ Edu again. This time, nag-over and drop ang defense. Nag-show ng onte yung big man ng Chinese Taipei. So, ibig sabihin nun, merong pocket pass papunta kay AJ Edu, which is yun yung ginawang read ni Kevin Kiambao. So, again, it's Kevin Kiambao with the ball, making plays, knowing what the defense is giving at kinukuha niya yung tamang read. Dito naman again, it's going to be AJ Edu and Kevin Kiambao. This time, merong tao sa corner. Kevin Kiambao, mag-over and drop ulit. Pero ngayon, ang pinagkaiba, yung roll ni Edu, may nagtag galing sa corner, sa weak side, to stop AJ Edu's roll. So, na-recognize ni Kevin Kiambao na okay, yung tao sa corner, nagtag kay AJ Edu rather. So, libre si Scottie Thompson sa corner. In-skip pass niya, sablay, pero ang mahalaga rito, yung tamang read na ginagawa ni KQ. And honestly, hindi na ako magulat kung sa susunod na mga games ng Gilas na magkakasama ulit si Dwight, si JB, si KQ, na si KQ na yung pangatlong player ng Gilas Pilipinas outside of Kai Soto. Well, pagbalik ni Kai, pang-apat siguro. Or in terms of ball handler siguro, na mas makikita pa natin si KQ with the ball and making plays for them. Kapag, napunta sa kanya yung bola. Kasi ang triangle naman, positionless. Sinong nasa spot, sinong nasa, nasa action, siya yung gagawa ng play. So, yun lang naman. Ayokong i-hype si Kevin Kiambao kasi I think a lot of people naman, alam na nila kung anong capable si Kevin Kiambao. Gusto ko lang tong video na to na maging parang refresher or parang maging recap sa performance si Kevin Kiambao kasi siya yung isa sa mga pinaka-interesting player sa team na to and interesado ang mga taong makita or makakita ng updates ba. So yun, I'm glad na tapos na tong FIBA Asia Cup na to honestly. Anyway, so yun lang naman.